Welcome to another episode of Content Creators That I Don't Appreciate. Again, wala akong problema sa kanila personal, pero I am just talking about the content they're posting on TikTok. Well, first and foremost, ang nanay, mother, should be a symbol of humility, respect, and love. So, kaya ako pinopost ito and gusto kong magbigay ng awareness sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Kasi baka mamaya magkaroon kayo ng impression na okay lang na magsalita ng masama ng harap-harapan sa asawa mo or mga anak mo. Kahit na sabihin natin content lang yan, yan nga ang danger dyan eh. Kasi sa content, aakalain ng mga taong simple lang yung utak, sasabihin nila, okay pa lang ganito kasi mas masaya at sisikat pa ako. So, para sa akin, wala akong problema sa kanya. In fact, pinapasikat nyo pa siya at ang daming natutuwa sa kanya kasi nga sa bibig niya at sa mga ginagawa niya sa mga videos niya. Para sa akin, bilang isang Pilipino at bilang isang Pilipina, likas sa atin na siguro mabuti ang puso at magalang. So, yung mga nasa content na nakikita ng mga kabataan na parang nagsasalita ng masama sa tatay or nagsasalita ng masama sa asawa, wag nyo po yung pamarisan kasi hindi po yan dapat at hindi po yan tamang gawin. Okay po ba? So, I am just here for the Filipino children. Para sa akin, importante pa din na alam natin kung ano ang tama sa mali. Always remember, hindi dahil sa dyan na lahat pumupunta, yan na yung tama. Hindi dahil sa dyan na lahat sumasang-ayon ang maraming tao, yan na yung tama. Kahit isa ang nagsasabi ng katotohanan, okay na yan. Ang importante, merong nag-o-oppose, merong nagsasabi kung ano ba talaga ang tama sa mali. So, again, I have nothing against her. I know the bashers will come again and will say, wag kang pakialamera, you mind your own business. This is not my business. This is the future of the kids' business. Para to sa mga kabataan. Hindi dapat sa isang nanay na walang respeto sa miyembro ng pamilya, walang humility, pagpapakumbaba, at lalong-lalo na dapat simbolo ka ng pagmamahal. Kung puro ka reklamo sa buhay mo, kung puro ka reklamo sa mga miyembro ng pamilya mo, bakit ka pa tinatawag na nanay? 'Di ba? Dapat hindi ka mag-asawa kung hindi ka ready sa kung ano man na responsibilidad at challenges ng isang nanay or may asawa.